Bakit nagkagulo sa Spain? At madaming nag-cross ng border. At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Matinding kaguluhan ang iniulat sa Ceuta, isang Spanish territory na matatagpuan sa North Africa matapos dumagsa ang napakaraming migrante mula sa Morocco at iba pang bahagi ng Africa. Sa mga video na ipinakita sa report, makikita ang mga taong lumalangoy sa dagat, gumagamit ng inflatable tubes, umaakyat sa bakod, at sabay-sabay na tumatakbo papasok sa teritoryo ng Spain. Dahil sa dami nila, mabilis na na-overwhelm ang mga border police na nakatalaga sa lugar. Ayon sa source, karamihan sa mga dumating ay mga kabataang lalaki na naghahanap umano ng mas magandang trabaho, healthcare, education at oportunidad sa Europe. May ilan ding nagsabing mahirap ang kanilang buhay sa Morocco kaya nais nilang makarating sa Spain, magtrabaho at magkaroon ng panibagong simula. Ngunit para sa mga lokal na residente ng Ceuta, ang biglaang pagdagsa ng napakaraming tao ay nagdulot ng matinding takot at pag-aalala. Sa unang bahagi ng insidente, kakaunti lamang umano ang mga pulis na nagbabantay sa ilang border gates. Dahil dito, hindi nila napigilan ang malalaking grupo na sabay-sabay na tumawid. May mga taong nakapasok sa mga residential at commercial area, habang may mga report din sa video tungkol sa pagnanakaw at pagpasok sa ilang negosyo. Nagreklamo ang mga residente na tila walang sapat na tulong at mabilis na aksyon mula sa kanilang pamahalaan. Kalaunan, nag-deploy ang Spanish government ng karagdagang security forces at military personnel upang maibalik ang kaayusan. Gumamit umano ang mga otoridad ng tear gas, water cannons at warning shots para pigilan ang mga patuloy na sumusubok na tumawid. Sinabi rin sa report na libu-libong migrante ang naibalik o kusang bumalik sa Morocco. Ngunit kinuwestiyon ng mga commentator kung may kumpletong record ba ang pamahalaan sa tunay na bilang ng mga nakapasok. Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagdagsa ay ang immigration at amnesty policies ng Spain. Ayon sa mga nagsasalita sa video, maraming undocumented migrants ang nag-apply para magkaroon ng legal status at work permits. Para sa kanila, maaaring nagsilbi itong tinatawag na pull factor. Dahil may ibang migrante na naniwalang maaari rin silang mabigyan ng pagkakataong manatili kapag nakapasok sila sa Spain. Iginiit ng mga commentator na kapag nakita ng mga tao na may posibilidad na makakuha ng residency, trabaho o legal status, mas marami ang maaaring sumubok na tumawid ng walang dokumento. Gayunman, ang paliwanag na ito ay pananaw ng mga nagsasalita sa video at hindi isang kumpletong pagsusuri sa lahat ng dahilan ng migration. Tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, political instability at operasyon ng human smuggling networks. Naging sentro rin ng diskusyon ang isang Spanish court ruling na umano'y nagbabawal sa automatic return ng ilang migranteng nakarating sa Ceuta o Melilla sa pamamagitan ng paglangoy. Ayon sa report, maaaring nabasa o narinig ito ng mga migrante at inakalang hindi sila agad maibabalik kapag matagumpay silang nakapasok. Binanggit din na maaaring may mga criminal network at human traffickers na tumutulong sa pag-oorganisa at paggalaw ng malalaking grupo. Nagbabala naman si Donald Trump ayon sa video na ang nangyari sa Spain ay halimbawa umano ng maaaring mangyari sa United States kapag mahina ang border enforcement. Tinawag niya itong resulta ng weak laws at bad management. At ginamit ang insidente upang idiin ang kahalagahan ng mas mahigpit na immigration policy at border security. Hindi lamang Spain ang nabahala sa sitwasyon. Ayon sa source, may pangamba na kapag nakakuha ng legal status ang isang tao sa isang European country, maaari itong magkaroon ng epekto sa mas malawak na Schengen area, kung saan mas maluwag ang paglalakbay sa pagitan ng mga kasaping bansa. Dahil dito, nagsimulang magtanong ang ibang European governments kung kailangan ba nilang magpatupad ng pansamantalang border controls upang maprotektahan ang kanilang seguridad. Sa ngayon, nananatiling malaking hamon para sa Spain ang pagbabalanse sa border security, humanitarian obligations at pangangailangan ng ekonomiya para sa mga manggagawa. Para naman sa mga residente ng Ceuta, ang pangunahing hinihingi nila ay agarang seguridad, malinaw na impormasyon at katiyakang hindi mauulit ang kaguluhang kanilang naranasan. Ang malinaw, ang nangyari sa Ceuta ay hindi lamang simpleng usapin ng mga taong tumawid sa isang bakod.
Isa itong mas malaking problema tungkol sa migration, kahirapan, border policies at kakayahan ng mga European government na kontrolin ang kanilang mga hangganan habang pinangangalagaan ang karapatan at kaligtasan ng lahat ng taong sangkot. Ayon sa Spain's Interior Ministry, humigit kumulang 50,000 katao ang tumawid mula Morocco patungo sa Ceuta simula Thursday morning. Ayon naman kay Juan Jesus Vivas, head ng local government ng Ceuta, maaaring umabot sa 60,000 ang kabuang bilang ng mga pumasok sa loob lamang ng ilang araw. Kasabay ng napakalaking pagdagsa ay ang pagtaas ng bilang ng mga namatay. Sa unang report, 9 na tao ang kumpirmadong namatay. Tumaas ito sa 18 habang nagpapatuloy ang rescue at retrieval operations. Pagsapit ng August 1, sinabi ng Spanish authorities na hindi bababa sa 67 na katao ang nasawi. Marami sa mga biktima ang nalunod habang lumalangoy patungo sa Spanish territory. Ang iba naman ay naipit o natapakan habang nag-uunahan ang malaking crowd na makadaan sa Tarajal breakwater at border fence. Ayon sa Spanish officials, posible ring may iba pang namatay sa Moroccan side na hindi pa kasama sa opisyal na bilang. Dahil overwhelmed na ang migrant reception centers, maraming bagong dating ang napilitang matulog sa mga kalsada. Humingi ng agarang tulong ang local government ng Ceuta mula sa national government sa Madrid. Ayon kay Juan Jesus Vivas, kailangang magpadala ng mas maraming police officers at military personnel upang maprotektahan ang border, maibalik ang seguridad sa lungsod at matiyak ang kaligtasan ng mga residente ng Ceuta. Hindi pumayag ang Spain's Interior Ministry na magdeklara ng national emergency dahil hindi umano saklaw ng emergency legislation ang migration crisis. Gayunman, nagpadala ang national government ng 60 members ng armed forces at karagdagang 30 Guardia Civil officers. Bumisita rin sa Ceuta sina Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Interior Minister Fernando Grande Marlaska upang personal na suriin ang sitwasyon. Ayon kay Pedro Sanchez, ang nangyaring mass crossing ay isang paglabag sa territorial sovereignty ng Spain. Sa Moroccan side, gumamit ang riot police ng tear gas at water cannon upang ikalat ang mga taong nagtitipon malapit sa border fence. Nakipagtulungan din umano ang Morocco sa Spain upang pigilan ang mga panibagong pagtatangkang tumawid at maibalik ang mga nakapasok ng walang legal na dokumento. Pagsapit ng Friday evening, sinabi ng Spain na humigit kumulang 48,300 sa tinatayang 50,000 migrants ang kusang bumalik sa Morocco. Ayon kay Spain's Foreign Minister Jose Manuel Alvarez, halos lahat ng mga taong nakapasok sa Ceuta ay nakabalik na sa Morocco. Gayunman, sinabi ng local government na hindi pa ganap na bumabalik sa normal ang sitwasyon. May ilan pa ring migrants na naglalakad sa coastal areas at naghahanap ng alternatibong ruta para makapasok. Bilang tugon, nag-install ang Spain ng 500-meter floating containment barrier sa sea border sa pagitan ng Ceuta at Morocco. Inilagay ito sa Tarajal breakwater, ang lugar na pinakaginamit ng migrants noong kasagsagan ng mass crossing. Layunin ng floating barrier na pigilan ang mga taong lumangoy o gumamit ng inflatable devices upang makaiwas sa border fence. Umabot din sa European Union ang epekto ng krisis. 22 EU member states ang humiling ng emergency meeting upang pag-usapan ang coordinated response laban sa posibleng panibagong uncontrolled crossings. Nakatakdang magsagawa ng video meeting ang EU Justice and Home Affairs Council sa Tuesday sa pamumuno ng Ireland, na kasalukuyang may hawak ng rotating EU presidency. Nagbabala rin ang France na maaari nitong higpitan ang borders nito sa Spain. Ayon kay Italian Prime Minister Giorgia Meloni, ang pagprotekta sa external borders ng European Union ay hindi lamang responsibilidad ng isang bansa, kundi shared responsibility ng buong Europe. Iniuugnay ng ilang Spanish officials ang biglaang pagdagsa sa isang Supreme Court ruling na nagsasabing hindi maaring agad ibalik sa Morocco ang migrants na nahuhuli sa dagat ng walang proper legal process. Ayon kay Pedro Sanchez, ginamit umano ng human smuggling networks ang ruling upang magpakalat ng maling impormasyon at hikayatin ang libu-libong tao na tumawid. Pero ayon sa ilang Moroccan activists, malabong alam ng karamihan sa migrants ang technical details ng court decision.
Ang Suta at Melilla ang tanging land borders ng European Union sa Africa. Dahil dito, matagal nang sinusubukan ng migrants mula Morocco at iba pang bahagi ng Africa na makapasok sa dalawang Spanish territories bilang unang hakbang patungo sa mainland Europe. Ngunit ang nangyari noong July 30 ay mas malaki kumpara sa karaniwang border crossings. Sa loob lamang ng maikling panahon, libu-libong tao ang sabay-sabay na pumasok, 12-dosenang buhay ang nawala, at kinailangang magpadala ang Spain ng military forces at maglagay ng floating barrier upang muling makontrol ang border. Ngayon, sinusubukan ng Spain na pakalmahin ang krisis sa migrante sa maliit nitong teritoryo sa North Africa. Sinasabi ng gobyerno ng Spain na tinatayang 50,000 katao ang tumawid mula Morocco patungong Ceuta sa loob lang ng isang araw. Sinasabi ng mga lokal na opisyal na hindi bababa sa 34 na tao ang namatay. Karamihan ay nalunod habang dagsa ang mga dumating sa lupa at dagat noong Huwebes. Tingnan nyo lang ang pambihirang mga larawang ito. Kung sabihin, ay nakaumos sa dagat mula sa Morocco at matagal ng target ng mga migranteng gustong makarating sa Europe. Heto ang tingin. Nakita natin ang mag-uulong eksena doon. Hindi malinaw kung ano ang nag-udyok sa biglaang pagdagsa. Ipinapahiwatig ng Prime Minister ng Spain na dulot ito ng kamakailang desisyon ng Korte Suprema ng Spain tungkol sa mga migranteng dumarating sa pamamagitan ng dagat. Ang pagdagsang ito ay lalo pang magpapalalim sa dibisyon sa migrasyon sa Europe. Ang mga tao na karamihan ay mga kabataang lalaki ay nagdiwang nang makapasok sila sa teritoryo ng Spain. Kasama natin ngayon si Nada Bashir ng CNN live mula sa London. At Nada, ibig kong sabihin nakakita na tayo ng malaking bilang ng mga migranteng tumatawid sa Ceuta noon. Pero walang katulad nito. 60,000 migrante sa tingin ko sa loob lang ng ilang oras. Anong nalalaman mo tungkol sa mga dahilan ng pagdagsang ito nakita natin? Talagang walang katulad ito at makikita mo yan sa kung paano nataranta ang mga border guard at opisyal ng Spain sa pagtugon sa sitwasyong ito. Nanawagan ang mga opisyal noong Huwebes sa gobyerno ng Spain na magdeklara ng state of emergency at ang gobyerno mismo ay nagpadala ng karagdagang tropa sa Ceuta upang para tumulong sa pagtugon effort. As gaya ng nabanggit mo tungkol sa sanhi sa likod ng pagdagsang ito ng mga migranteng nagtatangkang tumawid sa border, ang bilang sa puntong ito ay pagtatansya pala lang. Pero tinataya na ngayon ng gobyerno na nasa 50,000 ang tumawid simula noong Huwebes. Pero gaya ng nabanggit mo, nagbigay ng pahayag si Pedro Sanchez, ang Prime Minister, nitong nakaraang ilang oras lang. Naniniwala siya na sinamantala at na-misinterpret ng mga human trafficker at smuggling ring ang desisyon ng Korte Suprema na inilabas nitong unang bahagi ng buwan sa Spain na nagbabawal sa mga autoridad na ibalik agad ang mga migranteng nakapasok sa Spain sa pamamagitan ng pagtawid sa dagat ng walang tamang proseso. Ngayon, pinaniniwalaan na posibleng ang mga individual na tumawid kahapon at maging ngayon ay maaaring nailigaw na ang ibig sabihin nito ay automatiko o agarang pagtanggap ng status sa loob ng Spain kung tatawid nga sila sa tubig, at ang karamihan sa mga tumawid kahapon ay pinaniniwala ang naglakbay sa dagat. At syempre, may narinig tayo mula sa ilan sa mga individual na yan na nakipag-usap sa mga reporter doon. Ang ilan ay nagsabing nasa dagat sila ng 2 hanggang 4 na oras pa nga at napakadelikado rin ng hospital na ito. Dosenang tao na puntong ang kumpirmadong namatay dahil dito, kaya tiyak na isang nakakabahalang pangyayari at nagdulot ito ng matinding reaksyon gaya ng nabanggit mo mula sa ilang pinuno ng Europe hinggil sa curiosity ng mga baybayin ng halimbawa mula sa Prime Minister ng Italy si Giorgia Meloni, nagbigay na gagawa mga pambihirang hakbang kabilang ang posibleng pagtanggal sa Spain sa visa-free Schengen travel zone kung hindi maayos ang sitwasyon. Sinabi rin ng Interior Minister ng France na he is stepping up its security on the border with Spain. But at this stage, the Spanish government has said that they have maintained communication with the Moroccan government and authorities, that the communication has been smooth. And important to note, the Spanish government has said that already they believe around 25,000 of those migrants have returned back to Morocco, and they expect that figure to rise. Christina? Extraordinary, and the incredible pictures, images that we've been seeing. Nada Bashir, thank you very much. What is happening in Sweden? She's the Senior Associate Director in the Refugee and Migrant Rights Division at Human Rights Watch. Judith, thank you so much for joining us. Una, dahil napakalaking ang mga numero rito, gusto ko lang makuha ang pananaw mo kung bakit napakaraming migrante ang magpasyang tumawid ng ganon sa loob lang ng ilang oras.
Tama. Well, sa puntong ito, maaari lamang tayong manghula kung paano ito nangyari. Napakalaki ng bilang ng mga tao. At yan ay malinaw na nagdudulot ng napakalaking hamon para sa isang napakaliit na autonomous na lungsod at para sa Spain sa pangkalahatan. At babantayan nating mabuti ang magiging tugon sa hinaharap. Pero muli mahirap well, imposibleng malaman ng eksakto kung bakit. Siyempre palaging may mga taong sabik na mawid ng illegal dahil man kailangan nilang humingi ng asylum o dahil nakikita nila ito bilang tanging paraan para mapabuti ang kanilang buhay. Kaya ang ilan sa mga taong ito ay nakakita ng pagkakataon, sinabihan na may pagkakataon marahil at marahil may ilang nag-facilitate. Muli, napakahirap na sabihin, pero ang mga numero ay walang katulad. At sigurado akong marami ang sumusubok na alamin kung ano talaga ang nagpahintulot na mangyari ito.